Mas credible ang mga vloggers compare sa mainstream media na ang news content nila ay edited, spliced, incomplete at bias. Samantalang sa mga vloggers ay hindi. Live news, yan. At saka bias din po kami. Hindi naman po na kaya lang ang pagkakaiba, bias kami, alam ng lahat, pati kami alam namin. Eh sila bias pero nagkukunwari eh. Kung gusto niyo malimutan ng taong Duterte, higitan niyo ang ginawa. Correct. Correct, correct. Tama si Sue. Wala pong ibang paraan, no? Hindi niyo masisira yung Duterte. Alam niyo, akala niyo kasiraan sa mga Duterte, di ba? Hindi po sayo natin. Mas waste of taxpayers money yung pinapasweldo, yung mga walang alam, nakakahiya. It's such a shame na ganun yung mga legislators natin. Totoo naman eh. Kayo po tagahanap ng solusyon, no? Hindi po kayo yung numero uno pang umaangal. Kami mamamayan, aangal kami, makikinig kayo, gawa natin ang solusyon, gawa natin solusyon yung mga angal ng mamamayan. Eh pag kayo umangal, sino pag gagawa ng solusyon? Parang yung sinabi, hopeless na yung bansa natin. Ano ba naman yan? Dapat man lang kung na-traffic ka, eto dapat imbestigahan to. Bakit talagang pag-aralan natin? Alam niyo yung EDSA mismo, dapat patong-patong na yan eh. Kaiepal ng mga tao riyan. Kasi mahirapan si Tatay Digong, ang daming gusali na riyan eh, di ba? Kaya sabi ni Tatay Digong, bigyan niyo ako ng emergency power para patong-patong na. Meron na siyang mga plano diyan eh. Patong-patong yan, MRT, LRT, tapos ilang kalsada, may mga nagbaba, meron para sa bikers, meron para sa naglalakad. Eh wala eh, talagang ganun. Hinarang nung Grace po. Sir Badge, yung Skoda Shoal, wala na sa kontrol ng Pinas. Nasa China. Mamaya, Ron, nakita ko na yan eh. Mamaya, babali. Yan yung topic, isa sa topic natin mamaya. Cindy Pila, ano? Tama po, mas lalong sumisikat si BP. Eh, pabor naman sa atin yung ginagawa nila eh. Siminet. Ang sarap manood sa TikTok eh, no? Grabe, no? Walang ka-effort yung mga bata na yung kembot nila iba sa mga matatanda eh, no? Yung mga 40 anyos pataas, iba kung kumembot eh. Yung kembot nyo kasi, yung mga Bibian Beles at, hindi pala, dancer ba si Bibian? Yung isa, mga ano pa yan eh, body language, anong pangalan nun? Si Moran. Absuelto na si Spox Roque, sinabi ni Cassandra Ong na hindi kaugnay si Roque sa Pogo. Oh, wala na yung pilit na wala na yung pilit na pilit niyo. Sa ginagawa ng mga yan, Boss Buds, eh lalo lang minamahal ng mga Duterte ng taong bayan. Pero yun yung sisiraan nyo yung ano, sisiraan nyo yung war on drugs. Pucha, hindi nyo pwedeng siraan yun. Naranasan namin eh. Pia Moran. Tina Moran, kapatid niya pala yun. Ayaw nila kay PRRD kasi walang VIP sa kanya, pare-pareho. Lahat ng privilege ayaw ng oligarchs noon. Feeling nila kasi mataas sila. Talaga namang mataas sila eh. Tina. Saan ko ba naisip yung Tina? May kasama na rin yung walang ka-effort. Sabi ko, ang sarap ka. Ibang-iba po talaga eh. Yung kahit nasabihin nyo na magaling kayong dancer nung araw o dancer, halimbawa sila Aramina, iba po talaga yung mga dancer, yung mga batang walang mga pangalan na bes tumayo doon at kumembot na. Yung mga inaangat yung puwet, titindi sino kaya nagpauso niyang inaangat na lahat ng puwet ng mga bata?
Nakakaaliw sa TikTok, eh, tapos sasayaw yung mga may edad. Ano ba naman 'to? Puwede naman kayong maging maganda, 'di ba? Wag niyo na sasabay, iba kasi yung marami pong mga nagcha-tsa-tsa ng mga thunders. Okey, very graceful, magandang panoorin. Pero yung mga thunders na nasasayaw kayo ng pambata, hindi po bagay sa'tin yun kasi magkakaiba silang ano, eh, yung pitik lang yung dalawang nag-aano yung tananananan, tantantantanan, putya sabi ko, "Putya meron palang mga gan'tong sayaw na ang lupit." Tong 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 tong, yung kanta na yun, yung tugtog na yun. Ang lupit nung dalawa dun yung gumaganon-ganon lang pero yung lahat ngayon iba, eh, iba yung hindi kaya ng mga thunders yun. Iba kasi tayo, yung mga Alma Moreno pa yung mga giling. Yung mga giling niyo mga Alma Moreno pa yan, eh. Kaya hindi na 'pag mga Alma Moreno na mga kanta, yung mga Macarena, yan puwede sa inyo yan. Pero yung mga sasabay kayo ngayon sa gan'tong sayawan, ibang uri ngayon. Serbadong ayaw nila kay Berardi pero nakinabang sila 10-year passport and LTO license. Eh, yung mga pulis na lang, eh, nodoble suweldo niyan, eh, 'di ba? Nagkaproblema na naman daw LRT 'to, mukhang babalik na naman tayo ng panahon ni Pinoy na laging nasisira LRT at MRT. Siyempre, at 'pag laging nasisira, hindi nila kayang lutasin. Bakit naman lulutasin? I-private walang kalutasan, eh, bakit? Ipa-privatize yan. Sira ba na sira? Walang heads will roll. President, ha? Mr. President, kumusta na heads will roll natin? Wala pong ano, wala po, nahuli na si Sheila, nahuli na, walang gano'n. Dapat may will roll. Hindi namin makakalimutan 'yan, Mr. President, ha? O baka dehin bokeh kayo, ha? Hinihintay namin 'yan, matagal na 'yang mga heads will roll na 'yan. Los-los yang pauto ni Bangag, kumusta na mga smuggler, may nakulong ba? Correct, 'di ba? Sa totoo lang po, nilu kayo ang dami nating problema, nilulutas niyo yung tapos na. Sa totoo lang, ano nilulutas niyong problema diyan? Nakaraan? Kasi nga gusto niyo idiin yung mga Duterte, 'di ba? Hindi, eh, dapat yung ngayon yung problemahan niyo, eh. Police matter na 'yan, eh. Ngayon lang may pinasok ang PNP ng mga bata sa loob ng KOJC compound. Mga naka-police uniform pa pero nakatakip ang mga mukha. Ano 'yan, tanim human trafficking? Hindi, ang tingin ko ang pinapasok nila ano, eh, yung mga taga-hukay kasi alam nga ng mga pulis maghukay. Yun ang tingin ko ron, eh. 'Di ba mga ano, mga miners, mga naghukay, paghukayin nila, binubutas. Kawawa naman. Alam niyo sino ba yung, retired general na nagsabi? Putya ano lang talaga yung mga Christian 'no, sabi ng retired yan. Nakalimutan ko, eh, hindi ko kasi natantosan yun. Sabi niya, kung eto ginawa niyo sa mga mosque o kung saan pa man, di niyo kayang gawin sa mosque 'to. Tama, eh, 'no? Tama yun. Masyado lang talagang maano daw, mababait daw talaga yung mga si General De Leon ba yun? Masyado raw mababait yung mga Kristiyano. Kasi hindi niyo puwedeng gawin sa mga ano yan, sa mga sambahan ng mga Muslim. Ako tingin ko paghukayin kasi nga alangan namang pulis maghukay. Kaya pinagsuot nila ng pulis yun kasi bakit nga naman magpapapasok ng civilian? Isang foreman daw sa construction, isang, pinagsuot ng pulis na uniform. Yun nga talaga yun, kasi gusto nilang hukayin, eh.
Maghukay sila, eh. Yung abogado ng KOJC, nagsabi nun, sir, eh, ako nakita ko naman yung isa lang di ko nakita yung sinasabi niyong bata, yung isa, yung inalalayan ng pulis. Tingin ko taga-hukay yun. Pero kung may mga bata pang iba, eh baka iba naman yun. Eh katapusan, Boss Bad, sino ang pwedeng i-partner na vice? Masyado pang matagal yan na Jontel. Marami pa tayong pinaghahandaan. Hayaan na natin sa kanila yan. Yung Buda may kumakain. Boss Bads, dapat yung truck na malabanan na i-dispose sa Kongreso pag kinon, ano, 10 mot si BP Sara. Naka-skyway na sana yung EDSA kung hindi umepal sa Grace po. Patong-patong sana yun, no? Kuwari, diretso ka, ano ko, yung Baclaran. Doon ka sa pinaka-port floor. Sa Baclaran ka na bababa. Dapat may ganun, eh, no? O yung mga mula Monumento, diretso ng Baclaran, doon kayo sa fourth floor. Bangag na bulag pa si BBM, di nakita mga armas ng pulis. Wala rin naman nagsabi sa mga ano, hindi sir, meron kami nakita. Hindi ko maintindihan, Boss Buzz, ba't pumapayag pa rin tong mga kapulisan natin na magpagamit sa mga alam niyo po, kasama po yan, military police. Obey first before you complain. Di ba? Kasama yan sa 11 general orders. Kaya siguro tayo nasakop ng ibang lahi dahil sa divide and conquer. Ang Pilipinas naman po talaga eh. Sa totoo lang, wala po tayong isang bansa, no? Binubuo tayo ng maliliit na barangay. Halimbawa sa Cebu, 'di ba? Iba yung barangay ni Lapu-Lapu, iba yung barangay. Magkaaway yun eh, yung Mactan, barangay Mactan tsaka yung sa Cebu. Kaya kinampihan ni Madje. Nilusob nila kasama nila yung kalaban ni Lapu-Lapu. Yun po yun. Talagang ano tayo, hindi talaga tayo bansa. Unti-unti lang tayo, ginawa lang tayo. Hindi nga tayo bansa nun eh. Talagang nung panahon ng Kastila na lang kasi kinakailangan may gobernador general eh. So doon lang po tayo naging Las Islas Pilipinas. Pero hindi kasama Mindanao doon. Sir Bad, sa Kongreso ba tayo sa September 10? Ano ba meron sa September 10? Continuation? Alam niyo, gusto kong manawagan kaya kaya lang baka ako lang. Bayaan niyo po, pag may nanawagan po na grupo, marami naman yung grupo na yan, MAD, yung Marcos alis dyan, ano pa, yung Maisog. Iba-iba yan, TOPS Coalition, yung Maisog. Tapos meron pa yung ano eh. Yun na yata yun, yung sa MAD. Yung Kalaka Eric, ano ba yung Kalaka Eric? Yung ba yung MAD? Tapos iba pa yung, kaya marami kala Bibian Beles. Pero nagsasama-sama naman kasi pare-parehong Duterte. Yan. Siyempre, yung samahan namin, doon lang ako kabilang sa Inday Cares. Mabuhay kayo dyan, mga taga Inday Cares. Yan lang ang nag-iimbita sa akin, Inday Cares. Eh. Ngayon, marami na. Iniimbitahan ako ng MAD, iniimbitahan ako ng Maisog. Yan. Kaya, siyempre, lagi tayo hindi available. Minsan kasi, pasensya na kayo kung may nakikinig dito ng mga taga-MAD, taga-Maisog, at iba pang grupo. Minsan sinasadya ko rin po na hindi umattend sa mga sa mga meeting na gusto ninyo, lalo na pag yung meeting na pag-uusapan na yung mga gagawin. Kasi po, gusto ko rin talaga yung maging independent pa rin. Pero makakaasa kayo na Duterte tayo. Yan. Hindi talaga yung dahil ayoko na, kasi siyempre pag mga sama na yan, magpaplano-plano na sila. Ayoko nun. Ayokong mabahiran ng
Magagaling po 'yan, sila Placido, tapos dito naman sa kabila sila Ka Eric. Eh, ma gusto kong manatili yung ano, yung channel na 'to na independent. Yeah, meron naman yung mga KOJC boys, 'di ba, yung mga Waxis boys. Iba-iba po mga grupo talaga, eh. Bisdakeros, Banateros. Tayo naman dito, Kulto ni Digong, okey na tayo riyan. Opo, yun nga po yung mga inaano ko, eh, sa mga meeting okey ako at saka sa mga press conference, 'yan okey ako riyan kasi, sila yung press conference kasi para kaming press, puwede mo silang tanungin, pero hindi ka kasama yung meeting na yung magpaplano kayo ano yung gagawin, organization, yun medyo gusto ko kasi na independent kasi baka mamaya, 'di ba? Siyempre may mga plano yang mga 'yan, malaman nila na tamad pala ako. 'Pag binigyan ng trabaho, "Badong ikaw bahala rito." "Ay hindi ako puwede." Boss Mads, parang si Marcos lang nakinabang sa pagtaas ng sahod ng mga pulis na ginawa ni Tatay Digong kasi sobrang loyal ng mga pulis kay Bangag ngayon, kahit mali na ginagawa dahil sa laki ng sahod.